Sang-ayon ako na ipagbawal yung violent games sa mga kabataan, pero pwede rin naman na kontrolin lang din ng mga magulang yung paglalaro ng mga violent games. Ginawa Actually, nilang practice. ano yan eh, nasa magulang na rin yan eh. Kahit napigilan mo yung mga bata, paglabas ng bahay niyan, hindi mo na alam yung ginagawa niyan eh. So siguro, like sa mga computer shops, yun siguro magkaroon sila ng mga strict na panuntunan sa paglalaro sa computer shop. Tapos tanggalin lang yung mga siguro yung mga masyadong violente na laro, like yung mga COD, yan, violente talaga yun. Siguro kung mga laro lang, mga Pac-Man, mga old school, yun siguro. Pabor po ako ma'am na ipagbawal yung games kasi nakakasira talaga sa mga kabataan yan. Hindi sila napupokus sa pag-aaral ma'am. Kaya sa ngayon po talaga ako ma'am. Yung karumal-dumal na barilan yan, ma'am, talagang hindi po magandang influensya sa mga bata ma'am. Ako, apat ang estudyante ko, gusto ko talagang ipagbawal yan ma'am kasi nakakasira sa isip ng mga bata ma'am kasi ginagawa nila sa pagtunay na buhay yan eh. Mambubuli sila tulad ng nangyari doon, di ba? Umpisa sa bully, pero ang talagang umpisa nun ma'am, yung online games. Kung ano yung nakikita nila sa cellphone, kasi ngayon cellphone ng mga kabataan yan eh. Kung ano yung nakikita nila sa cellphone, yun din po ang ginagawa nila sa personal na buhay ma'am. Kaya hindi po talaga maganda yan sa bata ma'am. Kung ako masusunod, gusto ko talagang matanggal yan ma'am. O hindi kami sumasang-ayon sa ganyan. Gusto namin kahit sa mga school nila, dapat i-train din nila ng mga magagandang, mabubuting bagay. Sa akin, mas okay na pong hindi pagbawal kasi mas better naman pong hindi dahil yung iba po doon naman po nag-i-enjoy. So, mas okay pong hindi na lang. Mas better din naman po talaga kahit huwag na lang po. Kasi may iba naman po na magbaril-barilan na lang po sila ng laruan. Oo, dapat lang kasi nakakatakot lalo na sa eskwelahan na ang daming mga bata. Kaya dapat lang ipagbawal. Hindi lang naman violence eh, may mga iba pang hindi dapat na makikita ng mga bata. Kasi kahit kunting yung madali nilang ma-adapt, isip nila akala nila, ano kaya kung gawin ko rin? Hindi dapat talaga. Hindi dapat talaga yun na mga game na violence na kasi pinamamarisa ng mga bata yun. Kung ano kasi ang nakikita nila kanilang ginagawa. Ayun, dapat i-close na yan. Hindi na gawin mga games na yan para yung mga bata tahimik mag-aral, makapag-aral ng mabuti. Pwede talaga ang mga games na yan na violence kasi diyan sila natutukso ang mga bata na maggawa ng ganyan rin. Lalo ngayon, ang mga bata, kung hindi mo ilapit sa Panginoon, na mananampalataya sila, kaya sa mga nangyari yan, kaya ang mga bata kailangan ilapit sa Panginoon para sila ay matuto para iwasan ang mga violence na ganyan ang mga nangyari sa mga Dahil po malaki po yung impluwensya nila dahil nga po dun sa nangyaring insidente dun sa Tacloban. Ang akala po nila is yung laro po is nagiging totoo na po kaya ginagawa po nila yun sa kapwa nila kabataan. And marami pong nadadamay. And sad to say po marami pong namatay dun sa incidenteng sa Tacloban po. Yun na po. Sa usapan ng developmental psychology, mahalagang tingnan kung paano naaapektuhan ng mga libangan ang pag-iisip at pag-uugali ng mga kabataan. Ang paglalaro ng violent games ay maaaring makaapekto sa asal at may mga pag-aaral na nagsasabing kapag matagal at walang gabay ang exposure sa ganitong content, pwede nitong maapektuhan ang sensitivity sa karahasan, empathy, at baguhin ang paraan ng pakikitungo sa iba. Pero ano kaya ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Lahat ng video games na violent video games, ipagbawal nyo sa inyong mga anak. Sa Australia, meron silang list ng prohibited computer games. Ibinaban ng Australia. Maganda yung diwa ng Australia eh. Ban yan, yung mga violent, yung pasabugan ng mukha, sasabog ang bahay. Nagtuturo yan, nai-imprint sa isip ng tao yan eh. Yung violence na yon. Kaya ang susunod na henerasyon ng mga tao, puro mga hurmentado, puro mga destroyer. Yan ang susunod na henerasyon ng tao.
Alam nyo mga kapatid, yan ang katuparan ng hula eh. Ang mga anak magiging masuwayin sa mga magulang. Umagap tayo sa ating mga anak, mga kapatid. Yung mga related sa healthy physical activities at saka yung mga activities na may kinalaman sa mga salita ng Diyos. Kasi unang-una, sabi ng Biblia, alalahanin mo ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Eh ano nangyayari sa mga bata ngayon? Wala nang bahagi ang Diyos sa buhay ng kabataan ngayon. Computer games na. Gusto ko mailigtas yung magulang nyo at kayo. Mailigtas kayo dyan sa anyo na yan ang masama. Napakasama niyan. Pero mo, computer ng computer 24 oras. Kaya pala hindi na kumikilo. Sakala nila nakatulog. Yung pala, patay na. Brain dead na. Kasi, ang atin pong kaisipan may limit. Bawal kasi ng Biblia talaga yung mag-iisip ka ng higit sa nararapat o normal na pag-iisip. Pagka nagko-computer games ka, kuminsan, ang kaisipan gumagana, no? Kung paano ka mag-i-strategy, no? Pag hindi na kaya, mayroon nang mapapatid na, ano ron, yung sinasabi sa Biblia na bago ang panaling pilak ay mapatid. No? Merong ano ng buhay eh. Merong strings of life sa ating pagkatao. 12.1, koma mo na lang sa 6. Alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Bago ang panaling pilak ay mapatid, o ang mangkok na ginto ay mabasag, o ang banga ay mabasag sa bukal, o ang gulong ay masira sa balon. Sa ating pagkatao, meron tinutukoy panaling pilak na mapapatid. Merong mangkok na ginto na mababasag. Hindi naman literal yan na mangkok eh. Ang mangkok na ginto, hindi mo mababasag yun. Pero, yan, mangkok na ginto na bahagi ng ating pagkatao, mababasag. Ang banga, mababasag sa bukal. O, hindi rin naman literal yan eh. Wala namang banga na nababasag sa bukal eh. Wala. Nasa ating pagkatao yan. Ang gulong ay masira sa balon. Yan, mga inert faculties ng tao na pagka tumatanda, nasisira, napapatid yung panaling pilak. Ang nangyayari, bata pa, mangyayari na sa iyo yan. Pag wala kang alaala sa Diyos. Kaya yung mga kabataan natin, bantayan natin.